Wala sa DSWD ang pagkukulang kung bakit may mga TNVS driver na hindi nabibigyan ng ayuda. Nadiskubre kasi ng Bilyonaryo News Channel na ang ilan sa kanila mga fake rider pala. Ang iba, pinagtatakpan pa umano ng kanilang kumpanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Habang binabagtas ng Bilyonaryo News Channel ang mga bus terminal sa EDSA Cubao, nakita namin ang mga paserong ito na kinakausap ng mga rider. Kung titingnan, nakasuot sila ng uniforme ng isang MC taxi company. Pero napag-alaman namin na illegal pala sila. Mga nangungontrata pala at nagpipresyo ng mas mahal kumpara sa legit MC taxis. Sinasalubong nila ang mga paserong bumababa sa mga bus, umaasang may kakagat sa alok nila. Alam niyo yun sir, na bawal. Pero ba time pa rin natin ginagawa sir? Wala pa pang professional sir eh. May lisensya naman daw sila, pero inamin nila na ang uniforme na suot nila ay nabili lang nila online. Paliwanag nila sa atin, mas mababa ang kita kasi kapag legit rider dahil may kaltas pa ang kumpanya sa magiging kita nila. Ayon naman sa LTFRB, bukod sa illegal, delikado rin ito para sa mga pasahero dahil wala silang makuha ang insurance sakaling magkaroon ng aksidente. Pero bukod dito, natuklasan din ng LTFRB na may anomalya rin palang ginagawang mismong MC taxis at TNVS companies. May mga rider at driver daw ang legal na nakarehistro sa mga kumpanya, pero hindi sa ahensya. Ayon sa LTFRB, mahigit 29,000 MC taxi riders ang hindi rehistrado at itinago mismo ng kanilang kumpanya. Ayon sa DSWD, ito ang dahilan kaya maraming rider ang wala sa master lease ng mga makakakuha ng 5,000 pesos na ayuda. Tinago sila sa amin ng DET mga kumpanyang platform nila. Their very own platforms hid them from us for very obvious reasons. Lumagpas sila doon sa quota na allowed sa kanila, binigyan sila ng tempo permits, tapos the platforms pretended na wala sila. At ang pinakamasakit nun, inakala ng mga platforms na hindi lulutang to, right now na kumbaga they're exposed. Halimbawa sa MC taxi companies, mahigit 52,000 riders lang ang kota na paghahati-hatian ng Move It, Joyride at Angkas. Pero lagpas na sa bilang na ito ang mga bumabiyahe sa kalsada. Ayon sa LTFRB, itinago lang ng kanilang kumpanya ang mga pangalan. Well, pag-uusapan po natin yan kasi sa dami po nito, ayaw naman po natin na dumagdag pa sa problema ng ating mga riders. Tinutulungan nga po ng gobyerno sa alinsunod sa utos ng Pangulo. So, yun po, titignan po natin kung paano natin malilegalize, matutulungan po itong mga drivers po na ito. Ayon sa DSWD, umabot na sa mahigit 1.28 billion pesos ang halaga ng mga ayudang na ipamahagi nila sa mahigit 260,000 na mga tsuper at riders. Nangako naman sila na susunod na linggo ay sisimulan na rin nila ang pamimigay ng ayuda sa mga probinsya. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.